Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing, katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! 26 ng Abril, Miyerkules, magandang gabi Pilipinas, kabilang na Pinoy Overseas. Lex, kumusta ka? Ayos naman Ben at magandang gabi ho sa inyong lahat. Lalong-lalo na ho yung mga bisita ho natin galing ho sa ibang mga bansa. Yung pong a-attend ng ASEAN Summit. Welcome to the Philippines. Alam ko Lex na maraming nag-aantabay din sa atin sa ating programang Kilos Pronto, yung mga OFW sa ibang bansa. May time zone nga pero sila ay nakatutok sa atin ano? By ito naman live streaming. Yes. Diretso na tayo Lex. Ano ba talaga nakikita nitong Senatora Laila de Lima na ipinagpipilitan ng kanyang pananaw sa Liberal Party na suportahan ang impeachment case laban kay Pangulong Duterte? Tumayaw na nga ang LP sa isyong ito upang matigil ang pagkahati-hati sa gobyerno. Subalit, payo ni de Lima sa kanyang mga kasamahan sa LP, ito pa rin ang kanilang sinumpang tungkulin sa taong bayan kaya't dapat na suportahan ang hakbang na patalsikin ang Pangulo. Mga ka-KP, ganito ba talagang epekto kapag nababagot na sa loob ng piitan at samot-sari na ang naglalaro sa imahinasyon? Baka hindi siguro napaabot sa kanyang kulungan yung stand ng LP dito. Mismo nga ho si Congressman Miro Kimbo ng LP yun na Marikina, ang sabi niya, hindi namin susuportahan yung impeachment complaint na yan na inihain ni Congressman Gary Alejano. Ayaw na namin yan. Talagang magkakaroon ng pagkahati-hati talaga ng ating mga leaders dyan. Lumalabas, Lex, dito sa nakikita natin, ang pagpapaalaala or pagdidikta or ito naman ay panawagan niya sa mismong I don't know kung talagang full-fledged liberal to, kinarga ng liberal. Parang sinasabing, mas magaling ako sa inyo. Ang sinumpang ito'y tungkulin natin, dapat sama-sama tayo. Mismo nagsasabi mga liberal, ayaw namin. Bakit kasi magkakaroon tayo ng kaguluhan dito? Don't push it. Iyan! Sus Mariosep. Pati siguro, kung yung tanong ba, ito ba yung epekto na kapag ikaw ay isolated na at hindi mo na nakakausap ang mga kapartido mo, posibleng ganun na rin siguro. Dahil nako-confine ka na sa isang four corners of the tawag nito, of the room. So ibig sabihin, naghahanap ka ng kakampi mo. Uy, nasaan na kayo? Walang dumarating. At wala siya makausap. May dalawang epektong maganda dyan. Kapag ikay nakasaloob ng isang piitan na four square corner, di ba? May bubungan at sahig. Tama. Either ikay mag-iisip, magmumuni-muni at medyo nare-relax ang utak mo kasi, free from stress. Pero pag ikay talagang medyo atat na atat, doon ka naiinip, doon pumapasok at ang kalaban mo yung anong iyong iniisip. At kumukontra dyan,
Mga iba nagkakaroon ng nervous breakdown. Para wag siguro ako naintindihan ko to kay Senatora Laila de Lima, para wag magkaroon ng nervous breakdown, yun na lang sinabi niya, kinakailangan kumilos tayo. Parang dinidiktahan niya yung kanya mga kapartido, no? Ayaw kong sabihin yan. Gusto kong sabihin, pero parang lumalabas, nakalimutan niyo na ata. Anong ibig sabihin? Mas magaling ako sa inyo. Parang ganun. Where are you? Nasaan na kayo? Parang ganun, no? Siguro, kayo mga taga-LP, anong sa inyo? Hindi. Yung mga KP natin. Kasama rin mga KP. Yun. Kayo mga LP, Liberal Party, anong sa inyo? Anong sa inyo? Kayo mga ka-KP. Ayun. Siyempre, sa inyo rin importante. Sige, i-post ko ninyo ang inyo pong mga mensahe, mga komento at mag-iwan po ng message sa aming pong Kilos Pronto Facebook page. Makilahok, makianalisa mga ka-KP, interactive po ang programang ito. Eto, nag-iisang sumbungan sa primetime. Mainit na issue, balitaan, investigahan, umpisa na. Sa Avenida Maynila, ang daming makikita, iba't ibang kalakal, nagkalat sa bangketa. Mapipili lahat ng klase ng paninda, lalo na ang mga tinatawag na pampa. Alamin sa Kilos Pronto. Kable ng kuryente, inirereklamo. Matagal na kasing perwisyo sa mga tao. Nakalaylay na kawad sa barangay, matagal nang inireport. Pero hanggang ngayon, mistula pa ring salot. Alamin sa Kilos Pronto. Ang mamang ito huli sa video kung umasta parang aso. Baliwala sa kolokoy kung makakaiskandalo. Alamin sa Kilos Pronto. Mga pulis sa San Mateo huli sa akto. Mistulang dagang nagsitakbuhan. Ang mga kumag naglahong bigla. May ginawa kasing milagro. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay mga ka-KP, aminin na ho natin dito sa Kilos Pronto at maging sa Bitag ay marami ho kami mga tip na natatanggap, lalong-lalo na po kapag illegal ang pinag-uusapan. Dito, illegal na kalakalan sa Maynila ang ating pong pupuntirehin. Matyaga namin pong tinitiktikan at minamanmanan ito pong mga isyong ito hanggang sa maidokumento ang sumbong at mapatunayan na totoo pala. Ang story natin ngayong gabi, lantaran bentahan ho ng mga pampa. Tulad po narinig ho ninyo sa ating pong headlines. Pampa. Yung pampa. Pampa. Ay no magdudugtong. Pampa. Pero bago ho ninyo dugtungan, panoorin nyo. Pampagana. Panoorin ho ninyo. Tigas. Yan. Rizal Avenue o mas kilala sa tawag na Avenida, isa sa mga sentro ng komersyo sa Maynila. Sa dami ng taong dumadaan at dinarayo ang lugar na ito, napakaganda magtinda at magnegosyo. Sari-saring paninda ang pwede niyong makita na bentahe, sapatos, damit, pagkain at kung ano-ano pa. Pero ang pumukaw sa aming atensyon, bulgarang pagbebenta ng sex toys. Masusing inusisa ng Kilos Pronto ang kalakarang ito. Yung ganyan ko, mas malaki sa akin. Kasi yun, kasi bumabarat yun. Kapag goma rin yun. Hindi lang pala sex toys ang ibinibenta rito, maging mga sex enhancer. Kahit walang reseta ng doktor, pwedeng makabili rito. Isang lalaki ang sapol sa videong nagtatanong tungkol sa produkto. Ganyan. Naputol naman. Oo, hindi kasi. Hindi kasi sa ano ko yan eh. Ayon sa Presidential Decree 969, Article 201, sino mang magbebenta o magbibigay ng mga bagay na itinuturing na morally offensive ay papatawan ng parusang pagkakakulong o pagbabayad ng multang 6,000 hanggang 12,000 piso. Ang masaklap, ang ganitong kalakaran, matagal nang namamayagpag perong lokal na pamalaan, nagbubulag-bulagan. Ayun, Ben, kapag tama ka nga, kapag meron pong mga parokyano, talagang Tuloy yung negosyo. para hong kabutiho yung mga negosyo ho dyan. Hindi na ho natin masasabing bago ho yung kwentong yan. Pero matagal na yan, di ba? Oo, mga nakaraang pagkasugrang administrasyon. Ay, ako diretso nila. Yung mga sex toy na yan, sex paraphernalia sa mga lalaki, hindi babae, ano? Diretsohin na natin. Yeah. Ito, anyway. Ito ho yung pagbebenta sa Avenida, sa Maynila, not that because sinasaltik natin si Mayor Erap.
sa panahon ni Lim, sa panahon ni Atienza, kung sino man mga nagdaan ng mga mayor. Kasi tama ka, Lex. Oo. Kapag may parokyano, tuloy ang negosyo. Yes. Kapag walang bumibili, lugi, hindi nila uulitin. So, hanggat may... Ano yan eh? Supply and demand yan. Yes. Di ba? Hanggat may tumatangkilik, tuloy ang kanilang negosyo. Pero siguro, mas maigi sigurong katukin natin ulit Yan. ang pamahalaan ho ng Maynila or maging siguro NPD. Baka pwede nyong bantayan dyan, tingnan at suyurin ninyo kung talagang nandyan pa rin, namumutakti pa rin yung mga nagbebenta ho dyan. Dahil bawal ho yan eh. Pero may ako pataso tayo. dadiretso natin, Lex. Pawalang galang lang, Mayor Erap. At hindi naman to sa, no? Baka kasi medyo dala na rin siguro sa katandaan natin. Baka iniisip na mga kasamahan mo dyan Oo. na mahina ka na, medyo malakas nag-uuli-anin yun. na kayo. Kaya sila, kumbaga, pinagsasamantalahan. Hindi ka pareho nun dati. Agresibo po kayo. Talaga matikas po kayo, Erap. Pati minsan, di ba, nagsha-shadow boxing pa yan si Erap. Dapat, kinakailangan, kausap mo yung mga, ano natin dyan, mga hawkers dyan. Bibisita naman ng konti. Baka yung Kasi kung mga- hindi na ganyan, Mga opisyal ninyong hindi na kami makapigil ni Alex na magsalita. Kung hindi kami nagsalita, parang hindi na rin na kami, parang kami nagbubulag-bulagan. Kapag hindi kami nagsabi ng katotohanan, para na rin kami nagsinungaling. Kaya bato-bato sa langit ang tatamaan na dapat mabukulan. Stay. buti nga sa'yo. Dito naman tayo. Ito naman mga bossing, ano. Alam nyo, ang mga lalaki, kung minsan kasi, saan-saan lang gumijingle. Kung kayo'y may incontinence, hindi nakapagpigil, siguro bumili na kayo ng Jingle bag. jingle bag, o di kaya yung parang doon yung may urinal pan or Tawag nun na... lagyan nyo na lang sa sakyan nyo. Doon nyo na lang. Pasak nyo lang doon si Manoy, sabay ihi na lang. Para wala nang ganitong nakikita nyo. Hindi maganda to eh. Para kayo mga aso eh. O hindi ba? Wala namang masama kung si Manoy talagang hindi na makapagpigil. Di, doon na lang siya, no? Para aus kayo doon sa hindi bed pan. Urinal na plastic, nabibili yon. Magbaon kayo. Wag na yung tatayo kayo dyan. Nakakahiya naman kasi. Pero panoorin na lang. Mabigat na daloy ng trapiko, bumper to bumper ang mga sasakyan at matagal na antayan. Kaya ang iba nating kababayan, inaabutan na ng tawag ng kalikasan. Tulad na lalaking aming naaktuhan, ang kanyang kinikimkim, hindi na napigilan. Chong, ang kababuyan mo, huwag mong ilantad sa publiko. Konting hiya, bossing! Alam naman ho natin na, aminin na ho natin na ang traffic talaga ho ay talagang ganun ho mangyari sa inyo. Pero, pwede rin siguro ho ninyong gawin pag medyo nafe-feel na ho ninyo, humanap na ho kayo ng lugar na inyo pong mapag-excusean, di ba? Kaysa naman Call of harap-harapan sa nature. publiko. Pero ako, Lex, tawag ng kalikasan kung tawagin. Yeah. Pero ako, mas maganda, kung kayo'y may kunting problema doon sa sinasabi, incontinence, hindi makapagpigil. Yeah. Pag magpambigil naman kayo, baka magkasakit kayo sa bato, magkasakit pa kayo niya ng UTI pa kayo. Magdala lang kayo ng plastic na, yung sinasabing doon may takip. Kung saan man kayo abutin, doon na lang. Wag naman yung parang nakakahiya naman yung ginagawa ninyo. Mga boss, hindi naman sa pinagtatawanan namin, naintindihan ho namin kasi iba-ibang physiological structure ho natin. May mga ibang hindi agad nakakapagpigil. Yung iba, nagkakasakit sa bato, please lang sa susunod, wag na kayong tumayo ng parang aso. Tapos umiihi kung saan-saan. Dala na lang kayo ng plastic. Pati yung may nabibenta naman mga jingle bag niya. Yun. Di ba? Tama. Parada ka lang. Ayos na. Okay, dito ho tayo, mga ka-KP. Kasama ho natin ngayon sa studio si Cheryl Azuelo. Siya po ay asawa ho ng isa pong security guard na si Ronel Azuelo. Nabangga kasi ho ng isang 10-wheeler truck, itong si Ronel, habang on duty at binabantayan ang mga gumagawa ho sa LRT station ng Masinag, sa bayan po ng Antipolo, Rizal, noong March 10 taong kasalukuyan. Isinugod po sa ospital si Ronel at sinagot naman daw ho ng kumpanya ng truck ang lahat ng gastusin. Pero, ang masakla po dito, ang mismong ahensya na kinabibilangan po ni Ronel, ayaw daw siyang tulungan sa iba pang gastusin. Bakit ganun? Tanungin kaya natin si Cheryl. Cheryl, magandang gabi ho sa inyo. Magandang gabi rin. O, kumusta na ho yung asawa ho ninyo sa ngayon? Naputulan ng pa. Naku po, matindi ba ho yung pagkakabangga sa kanya? O, Kaipit. ano bang nangyari?
Ano bang ginawa ng driver ng truck? Bakit nga ba, hindi ba niya nakita Nagkarerahan yung daw asawa po. ninyo? Nagkarerahan. Kaya na parang... Karera. Oho, inamin naman na talaga nagkasala yung driver. Ganun ang nangyari. So, siya po ba ay nasa ospital pa rin po ba? Sa orthopedic ngayon, naputulan siya ng pahanggang dito. So, yan ay permanent disability na, no? Okay. Ngayon, okay naman ho ang nakabangga sa kanya. Okay Tinulungan sa Siya ang pagpapagamot. Oo. Okay. Wala tayong problema doon sa may-ari ng truck at yung sa driver. Pero ang inyo pong hinanakit, doon po sa ahensya ho niya, no? Ano po ang una ho yung lapit sa kanila ho? Doon sa management po ng security agency po? Ano ba ang sabi ho ninyo? Sabi ng asawa ko, dapat daw panagutan nila. Mhm. Kasi wala naman kami panggastos. Opo. Pag sinabi ho yung pananagutan, dapat tuloy-tuloy yung Oo. kanyang benepisyo, Oo. sweldo, Oo. dahil on duty ho siya na disgrasya ho, sa no? duty niya. Okay, ano pong sagot ho ng management po, ng ahensya? Wala. Wala. Hindi ko pa nakausap eh. Oo. Pero kayo po ba'y lumapit na po ba sa kanila? Hindi pa ho? Hindi. Okay. Hindi ko alam Ito, ang ano, tanungin ho agency. natin ang Imperial po, no? Imperial Oo. Guard Security Services. Ito po sila, no? Okay, nasa linya ho si Vic Soqueño. Siya po ang Operations Officer po ng ahensya po na kinabibilangan po ng asawa po ni Cheryl. Sir Vic, magandang gabi ho. Si Alex Santos po to sa Kilos Pronto. Tayo live tayo sa PTV4, sir. Yes, sir. Okay, Sir Vic, nandito po yung asawa ho na ni Rodel, si Cheryl, at ang sabi ho niya, kung pwede daw ho sana matulungan dahil parang permanent disability na ho nangyari ho dito sa kanya pong asawa na hindi na ho ito makapag-duty ho bilang security guard. Ano pong pwede ho may tutulong ho ng inyong pong ahensya? Siguro, sir, lumapit na lang po sila sa amin, sa agency, Okay. sa aming opisina, para matulungan po sila. Okay. Para malinawan ho tayo at least marinig ho ng buong Pilipinas, tayo po nasa government station. Ano po ang specific na pwede ho nyong maiabot na tulong po sa kanila? Basta, sir, makipag-ugnayan na lang po sila sa agency para po Hoy, Vic, makinig ka. Makinig ka. Hoy, 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 hoy. Specific nga ang tanong ko ho eh. Vic, si Ben Tulfo to, ha? Oo. Makinig ka, umayos ka. Ibig mo Yes, man sir. sabihin, ito, nililinaw natin, makikipag-ugnayan sa inyo, anong ibig sabihin? Binabaliwalaan nyo kami? Kaya nga lumapit Sir. sa amin para malinawan, makinig ka. Hindi ko gusto yung sagot mo eh. Makinig ka. Ito ba'y Yes, may... po. Ang paglapit sa inyo, kaya mo basta na makipaglapit, iniiwasin mo ba kami? Ay, hindi naman po, sir. O ngayon, umayos ka, sumagot ka. Ano ang magagawa nyo? Kasi gusto ko malaman, lalapit sa inyo, magmamakaawa. Lumapit na nga sa amin, sumbungan kami. Problema mo sa buhay. Sagutin mo nga ako. Sir, hindi Oh. naman, ano na lang, sir, kasi hindi pa naman... Ganito sila ang lumapit gagawin sa amin. gusto ko marinig. Gagawa kayo ng paraan. Kasi kung Yes, po. tatago mo, lalapit sa iyo, lumapit na sa amin, parang binabaliwala mo kami. Baka, pag hindi ako nakapagpigil, katusan kita eh. Umayos ka. Ganito ang gusto. Hindi namin kayo ginigipit. Ito ba'y may makukuha sa inyo? Matutulungan nyo ba to? Kung ito'y mga truck, hahabulin nyo. Gusto nyo bang makipagtulungan sa amin para matulungan natin sila? Sagot, kasi Yes, kung po. gusto, makipagtulungan kami sa inyo. Yes, po. Basta Huwag ka lumapit po sila sa magmamaang-maangan na parang magaling ka sa amin eh. Hindi naman ikaw pinagsusumbungan eh. Narinig mo? Yes, po. Good. Gusto mo ba ng tulong namin? Na para naman Yes, po. matulungan nyo itong security guard ninyo doon sa nakabangga. Yes, po. Yun! Huwag na yung basta pumunta sa amin. Basta pumunta sa amin. Oo. Pag ako na bullshit basta pumunta sa amin Oo. Vic, balikan ko lang yung sa nakabangga naman kay sa security guard ninyo, wala tayong problema, tumulong naman na Cheryl, no? Wala naman tayong problema doon. Sa inyo ho, ang burden po dito dahil po inyo po tong tauhan, Vic, no? Sana maintindihan mo. Ito po ay permanent disability na ho dahil naputulan ho siya ng paa. Alam ba ho ninyo na naputulan po yung security guard ninyo? Yes, po. Okay. So, ano ang dapat ninyong tulong sa kanila kapag ang isa pong ninyong empleyado ay disabled na ho? Ano pong dapat na tulungan? Na tulong po Sir, ibibigay? ang kwan, sir, yung basta lumapit na lang po sila sa office para matulungan po sila. Vic, makinig ka. Inulit mo na naman eh. Makinig ka. Mabubwisit na naman ako sa iyo. Sige, hatawin mo ako. Make me. Makinig ka. Tutulungan kita, yung nakabaga ng truck, may insurance yan. Naintindihan mo? Opo. May third-party liability insurance.
pwede makakuha to sa tulong nyo, sa tulong namin. Naintindihan mo? Yes po. Dahil Yes may po. insurance yan. Baka ob ka, kaya kung anong sinasabi mo, magpakumbaba ka na lang, sir, kailangan Opo. namin ng tulong nyo. Gusto ko lumapit sa amin. Wala ka naman magagawa. Ngayon pa nga lang, lito ka na eh. Magpakumbaba ka, kailangan mo ng tulong namin, tutulungan ka namin. Opo. Get it? Kasi yung truck na yan, hindi pwedeng tumatakbo yan nang walang third-party liability insurance. Makakatulong kahit na papano dito sa naputulan na gwardiya ninyo, paa, ay hindi naman sa iniipit namin kay ni Alex, naintindihan ang kalagayan ninyo. Pero kung gusto mo ng tulong, at kung anong magagawa nyo, kung kayo walang magagawa, alam ko naman wala kayong magagawa eh. Pero may magagawa tayo, sanib puwersa, gwardiya, security agency nyo, at kami, sa pamamagitan ng insurance na nakabangga ng truck na yan, matutulungan kahit na papano makakakuha ng merong kung ano man mga dapat na third-party liability, kapareho niyan na sinasabing naputulan. Disgrasya yan eh, hindi naman sinasadya. On Kung duty. Nakita nyo? On duty yan eh. Yes po. Alam ko naman wala ka magagawa eh. Di ba? Gusto ko lang marinig ng ibang mga gwardiya at marinig sa buong bansa na kami dito tumutulong. Huwag ka lang sa susunod kasi, ayusin mo pagsagot mo. Alright? Yes, sir. Yes, sir. Okay, hand salute! Yes po. Okay, Vic, maraming salamat. Asahan namin na meron kayong gagawin dito kay Cheryl dahil kawawa naman si Cheryl dahil kita mo, buntis pa to at umaasa doon sa kanyang asawa. Di ba? Yes, Kung wala ng source of living ang kanila pong pamilya, paano ho sila? Yun, sana maintindihan ho ninyo. Kaya ho nagtatrabaho yung mister, pero nangyari po yung disgrasya na yun, kailangan nandun ho kayo sa kanila pong pang-araw-araw na pangangailangan, sir. Okay? Yes, sir. Okay. Maraming salamat. Linawin natin, Lex, para naman sa kabatiran ng iba. Yeah. Hindi ho, ako ho'y medyo pumantig yung taenga ko na sinabi, sa pumunta sa Oo amin. nga, parang pinapatigil tayo. Ito na nga, tumutulong na kami. Gusto naming malaman Luzon, Visayas at Mindanao sa ibaing dagat na meron ho kayong kakampi kapag kayo na agrabyado. Agrabyado hong asawa itong security guard. Kaya lang ho kami, hindi ho kami nag-iipit. Nakikita natin. Kung titingnan naman natin, Lex, wala namang pera talagang security agency. Kaya nga sila, ang kalalang pera, base doon sa mga gwardyang pinoposte na tinatalaga. Pero itong pobreng asawa ng gwardya, naputulan ng paa, maaring disgrasya. Pero dito, ang dump truck na yan, o truck na yan, ilintik na yan, may insurance yan. Yeah. Of course, may third-party liability insurance yan. Kahit na papano, may makukuha. Ang sa atin lang, kung kayo nakikinig, pasintabi lang ho, hindi ako bastos. Bastos lang ako dun sa taong parang akala mo na tinataboy na kami. Na parang hindi niya kami kailangan, wala namang alam. Ngayon para sa amin, tutulungan ho namin to. Kaya ho kami nagagalit kapag nakita na, kinakailangan ba to, Lex, manikluhod, lumapit sa kanila. Tapos pagdating doon pa ba? Kaya sa atin, si Alex ho kasi mabait. Ako ho kasi may pagkabarumbado, pero disente pero kuminsan bastos. Pag medyo yung kausap natin na parang ewan, makakatikim ho kayo. Yan ho ang saysay ho ng Kilos Pronto. Okay, linawin lang natin, kahit na tumulong po yung nakabangga, Cheryl, no? Ang importante, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang financial support sa inyo. Dahil hindi lamang humahantong at tumitigil doon po sa bayad nila sa ospital. Dapat tuloy-tuloy yan. Yun ang ating tandaan. Okay, thank you, Cheryl, at Sige naparating po, mong thank you problema rin mo po. dito. Okay, dito naman tayo, Alex, no? Sa probinsya or sa Metro Manila, kahit saan ang Kilos Pronto ho, hindi pang Maynila. Okay? Luzon, Visayas, Mindanao. Ito hong nakita natin. Again, kung tayo taga Maynila, ito yung nakikita natin sa probinsya, ito hong mga salas-salabit na mga gawad ng kuryente, nare-reklamo ng residente ng Barangay Marigondon, sa bayan po ng Pio Duran, Albay. Malayo ho yan. At matagal na raho itong nagdudulot ng pangamba sa mga residente. Kaya ngayong gabi, pupukawin natin ang mga kinaukulan sa naturang lugar. Ito'y panoorin. Sa mga videong ipinadala ng isang concerned citizen sa Kilos Pronto, inirereklamo nila ang mga kable ng kuryente sa Barangay Marigondon sa bayan ng Pio Duran, Albay. Ang mga kable ng kuryente ay sakop ng Albay Power and Energy Corporation o APEC. Salasalabat na animoy sapot ng gagamba ang makikita sa naturang lugar. Sa isa pang video, mula sa isang poste, mga nakalaylay din na kable ang nagdudulot ng pangamba sa mga residente. Pangamba nila,
halos abot kamay na raw ang naturang mga kable. Dagdag pa nila, matagal na raw nila itong inireport sa pamunuan ng kanilang barangay, ngunit hanggang sa ngayon, wala pa rin daw aksyong ginagawa. Okay dyan, kilos prontong aksyon. Nasa linya natin si Patria Gutierrez, consultant and spokesperson ng Albay Power and Energy Corporation or APEC. Magandang gabi po sa inyo. Boss, magandang gabi po. Live ho tayo sa Kilos Pronto sa PTV4. Okay. Ma'am, ano ho magagawa natin? Nakaabot ho sa amin, ito hong inareklamo ho ng mga salasalabit na kuryente. Nangangamba ho sa lugar ninyo. Meron ho ba tayong magagawa, ma'am, dito ho sa video ho na sa lugar ho dyan, yung mga kuryenteng nakatatakot ho sila? Ano ho magagawa ho natin sa inyong lugar ho dyan? Pag ginagawa po ng area ng APEC, particularly, ang problema po na nakarating sa amin kanina, itong complex sa Gamaribundon. Okay. Ito po ay yung mga starting line. And natin kausa po ito, ang yung poste ng kuryente ay malapit ng pag-iba. Kaya na ngayon, ito po ay resulta ng road widening program. Okay. Of public works and highway. Kasi medyo nasa gitna. Pero ito naman related na. Pero nasa loob dyan ng highway. Na hindi pa po naililipat. Nagkakaroon po tayo ng problema sa paglipat. Hindi lang po sa Marigondon. But the whole province of Albay, sa tatlong district. Nagkakaroon po tayo ng problema dahil sa ngayon po wala pang 5 decision. Ano daw? Classification at trading the Department of Public Works and Highway. Okay. Kung Okay. ito po ang gagastos sa pagsipat ng mga Poste. Opo. Okay. So, I think po nagsisayan ng desisyon. So, sa Macalduid, ma'am, nag-aantayan kayo ng desisyon kung sino? Opo. Naghihintay kung sino ang gagastos ng pag-transfer. Either the distribution utility or APEC or DPWH. So, Okay. po wala pa. Pero dito po sa District 2 ay mag-uumpisa na po ang pag-transfer. Alright, okay. So parang inaantayin nyo ho na parang hindi pa kayo nakakasiguro kung ito'y sasagutin ho ng DPWH kasi road widening ho sinasabi nyo rito, tama? Opo. Alright, so hindi pa ho kayo tiyak na baka sila yung makakatulong dahil ito naman, pagpapalawak ng kalsada. Ma'am, yun bang narinig natin? Opo. Alright, pero may hakbang na ho kayong ginagawa na meron sabi nyo kanina na meron kayong ginagawa ngayon kasi hindi lang naman sa bayan ng Maragondon sinabi nyo sa ibang lugar, gawa nga na siguro na pag-unlad na rin ng bayan ninyo dyan, mga lumang poste na nakikita ho namin dyan. So, may mangyayari ho ba, ma'am, sa palagay mo, the next 2 months, the next 3 months na medyo kahit na papano nabigyan ng pansin ho yung mga pangamba ng inyong mga residente riyan? Sa bagay po bukas, uumpisa na po. Bukas umpisa na. Okay. Opo, na po yung linya. Naitan po muna yung mga salt line. Para Okay. Ma'am, ganito na lang ma'am, para mabilis. Mag-aantabay ho kami, basta't importante na May katok kilos. na ho may kilos na ho kayo dyan. Ngayon pa lang ho, kami magbabantay. Nagpapasalamat na rin at kahit na paano pinakinggan nyo ho yung ito'y pangamba ho ng mga residente. Okay, ma'am? Alright. In fairness naman, Lex, lumayo pa tayo. Pumunta man tayo rito sa Manila. Dami mga salasalabit na kuryente. Meralco, nakikita naman yan. Sa bagay, may mga iba talaga na kagagawan ba ng mga tao na ayaw kuminsan illegal. Illegal connection. Pero kung titingnan ho na, in fairness, bakit natin, why are we trying to pick yung lugar ng probinsya ng Albay kung tumingin lang tayo sa Metro Manila, dahil salasalabit ng kuryente? Ito hindi naman, baka sabihin kasi Lex, ang kaya nyo sa probinsya, hindi nyo kaya yung Meralco, ang laki niya ng Meralco. Kung tumitingin ng Meralco, hindi naman kung minsan may mga kontratista sila, kung ano-anong pinagagawa, salasalabit din, nakakatakot din. In fairness ho yan. Kung may mga ganong klaseng problema ho, narareklamo nyo ho sa amin, ganon din ang aming gagawin. Kahit na dito sa Metro Manila, Yes. iparating nyo pa rin ho. Pero yung mga ganon tulad nung na meron pa silang inaantay na negotiations with DPWH. Siguro ma'am Patria, kung kayo po'y nakikinig pa rin, siguro,
Yung mga temporary solution lang naman, Ben, di ba? Yung medyo higpitan lang muna ninyo, talian ninyo, yung mga nakalaylay na ng mga kable. Yung, siguro, at least, nakikita ho, na kumikilos pong APEC. Hindi po yung wala ho kayong ginagawa at tinitingnan lang naman ninyo dyan at nag-aantay ho tayo ng disgrasya. Yun. Okay. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ang Kilos Pronto, Lex. Ito linawin ho muna natin. Kami ho'y nasa government station at sumusuporta ho kami sa gobyerno sa anumang programa o anumang ginagawa ho ng ating Philippine National Police. At kayo naman, yung mga dilawan o yung mga medyo walang ginawa kundi soplahin ng ating pamahalaan, huwag niyo hong gagamitin itong segment na to. Sinisiguro ho namin pagpapalabas yun ito, ilabas yung katotohanan. Kapag hindi ho namin ilabas, para na kayo nagsisinungaling. Ayaw ho namin ipambutas nyo ho to sa administrasyon o sa ating kapulisan dahil hindi pare-pareho mga pulis natin. May matitinong pulis, karamihan ho. May iba naman medyo naliligaw ang landas. So patas ho ang Kilos Pronto, ang programang bitag sa paghawak ng reklamo. Eto, panoorin nyo ho to, ano? Ang sa akin lang ho, pag mali, kahit na si President Duterte ang sabi niya at yung si General Bato, kung sino man sa kapulisan, mga kaibigan natin dyan, may mga barumbado, bastos, yung iba naman, matitino, in fairness, balansehin natin, pero part 1 lang ho to, no? Again, yung mga sumasaltik doon sa mga sinasabing tokhang or mga AJK, siguraduhin yun muna, no? Panoorin nyo na maigi, kasi kung kayo gagamitin nyo to, sasaltikin namin kayo, mas maganda, intindihin nyo kung bakit namin pinapalabas, panoorin. To serve and to protect. Yan ang sinumpaang tungkulin ng mga alagad ng pambansang pulisya. Naniniwala ang kasulukuyang administrasyon na pagsugpo ng iligal na droga sa lipunan, mapapawasan ang bilang ng mga krimen at mapoprotektahan ang bawat mamamayan. Itong layunin ng Oplan Tokha ng PNP na ngayon binansagang double barrel reloaded. Katuwang ang Simbahang Katolika at mga kawani ng barangay, titayakin daw ng mga pulis na magiging maayos ang kampanya laban sa iligal na droga. Pero papaano masusugpo ang droga at krimen kung ang mismong Oplan Tokang ginagamit ng ilang mga durobong parak para mambiktima? Aminado si Lani na hindi niya tunay na pangalan na dating drug user ang kanyang mister na si Francis J. La Chica alias Kiko. July 2016, kinumbinsi ni Lani si Kiko na sumuko sa Oplan Tokang para magbagong buhay. Pero imbis daw na mapabuti si Kiko, tila naging daan sa mga pulis na pagkakitaan silang mag-asawa. Nakong alas 10 ng gabi noong 15 na Nobyembre nakarang taon, kinatok ng 7 lalaki na nagpapakilalang mga pulis sa San Mateo Rizal ang bahay ni na Lani at Kiko. May kumakatok ng malakas. Nung katok niya po talagang bulabog, yung magigising ka talaga sa katok. Nagulat po ako. Ngayon sumili po ako sa may bintana namin. Nakita ko po may nakatayong lalaki sa tapat ng pinto. Tinanong ko po kung sinong hinahanap nila. Sabi niya, buksan ko daw po yung pinto. Tinanong ko, bakit po? Basta buksan mo yung pinto. Ngayon, di natakot po ako kasi hindi ko po siya kilala. Ayaw niya pong sabihin kung sino siya. Di ginawa ko po, bumaba po ako ng hagdan. Pagbaba ko po ng hagdan, malapit lang yung pintuan namin, binuksan ko po yung pinto. Pagbukas ko po ng pinto, bigla po akong pinosas. Ngayon, nagulat po ako nung pagkaposas sa akin, tinatanong ko po sila kung bakit po nila ako pinaposas. Bakit po, ang dami nila eh, nagulat ako eh.
Kung may warrant ba sila, sinong hinahanap nila, bakit nila papasukin yung bahay namin. Hanggang sa sabi nung pulis po sa akin na nagposa sa akin, huwag kang maingay, susungal-ngaling ko yung bunganga mo. Tumahimik ka, umupo ka dyan. Hinalughog na mga parak ang bahay dahil may hinahanap daw silang shabu. Pinaratangan na mag-asawa na sila raw ay mga tulak ng droga sa lugar. Paglabas po nila ng bahay namin, dala na po nila yung asawa ko. Pagdala po nila sa amin, hinawakan po ako dito ng pulis sa may batok. Paghawak niya po, sabi sa akin, huwag kang pumalag. Sabi niya gano'n, huwag daw po akong pumalag. Hanggang sa naglakad po kami, ang dami pong taong nakakita sa amin. Hanggang sa naglakad kami, sinakay po nila kami sa kotse. Lula ng kotse, binitbit daw sina Lanit Kiko ng mga pulis at umunay ikinulong sa Community Police Assistance Center o COMPAC sa Batasan Road sa San Mateo. Kinausap ako ni Divera, ang sabi niya, kung gusto mong lumabas, kung gusto mong makalabas, sumunod ka na lang sa mga sasabihin namin. Tinanong niya po kung may pera kami. Sabi ko po, wala po kaming pera. Kung pera lang po ang hihingi niyo, tatapatin ko kayo na wala talaga kaming pera. Sabi ng pulis, maghanap ka ng 20,000. Palalabasin ka namin. Maghanap ka ng 20,000 para yung asawa mo makalabas din. Dakong alauna na madaling araw, November 16, 2016. Pinakawala ng mga pulis si Lani para maghanap ng pera kapalit ng kalayaan ni Kiko. Kasabay ng pagbabantang kapag hindi raw siya nakapagbigay ng halagang 20,000 piso, kakasuhan nila si Kiko ng pagdadala nito at pagbebenta ng iligal na droga. Pero ilang oras nang lumipas, wala pa ring 20,000 na hawak si Lani. Noy naisipan na niyang magsumbong kay Mayor Cristina Diaz sa pamamagitan ng Facebook page sa San Mateo Municipal Hall. Naisip po nung hipag ko na humingi kami ng tulong kay Mayor tungkol sa nangyari sa amin. Hanggang sa nag-message po siya doon kay Mayor na nakadetain pa rin yung kapatid niya sa COMPAC. Mula pa nung November 15 ng gabi hanggang November 16, dinitain nila doon dahil lang hingi po sila ng 20,000 sa amin. Mabilis na nakarating ang mensahe ni Lani kay Mayor. Pinapunta si Lani sa opisina ng alkalde para ma-identify nila Mayor ang mga pulis na muna'y dumakip sa kanila. Kinilala mga parak nga sina PO2 Lucky Divera, PO2 Edwin Santos, PO1 Jason Libayan, PO1 Ernie Antonio, PO1 Simeon Ponyado, PO1 Eric Lagarde at PO1 Christopher Escaide, mga pulis San Mateo Rizal. Matapos matanggap ang reklamo ni Lani, alas 6 ng hapon noong November 16, 2016, nagsagawa ng surprise visit sina Mayor Diaz kasama mga kawani ng Department of Public Order and Safety sa naturang COMPAC kung saan naroon si Kiko. Noy sarado daw ang COMPAC, napansin daw ni Mayor Diaz na may 8 pare sa tsinelas sa labas ng pinto. Nang katukin nila ang silid, wala raw sumasagot sa loob para pagbuksan sila. Sa gawing likuran ng COMPAC, nakita ng tao ni Mayora na may isa pang pinto. Hinala nila, posibleng dun daw umaskapo ang mga parak. Katakataka kasing walang tao sa COMPAC pero may mga tsinelas at naiwang bukas na computer. Sa pagkadismaya ni Mayor Diaz sa isinagawang inspeksyon, sumulat siya sa National Police Commission para imbestigahan ang mga irregularidad at anomalya. Sa likod ng COMPAC, nakakuha ng CCTV footage sa isang guardhouse ang mga investigation team ng NAPOLCOM. Nang suriin ang CCTV, makikitang animoy mga dagang nagsipagtakbuhan sa lungga ang mga parak. Sa sobrang pagmamadali, iniwan nila ang kanilang mga tsinelas sa labas. Nakayapak ang mga kumag sabay isa-isang nagtago sa loob ng guardhouse. Sa video, positibong kinilala ni Lani ang mga pulis na sina PO2 Lucky Divera, PO1 Jason Libayan at PO1 Ernie Antonio. Masusi pang nag-iimbestiga ang Kilos Pronto. Nagawa namin makausap ang security guard na mismong nakakita kung paano nagpulasan ang mga parak habang nagiinuman. Nagtakbo lang naman sila, sir, biglang pumasok hindi namin hindi namin alam kung sino iniiwasan. Pero ang alam namin, nandyan sila Mayor dahil nabanggit nila dyan nung napagpatayin tayo sila. Wala, nung sinabi ko, sir, bawal naman tayo pumasok. Oo.
Wala, tuloy-tuloy na eh. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ni Kiko laban sa mga pulis. Noong mga oras na yun, habang hawak siya ng mga pulis, natimbrehan daw ang mga ito na paparating sina Mayor Diaz sa compact. Kaya dali-dali raw nilang inilabas si Kiko sa kulungan. E dinaan daw nila si Kiko sa likuran ng compact at itinago sa likod ng kotse. Ang tanong, saang lupalop na nagtatago ang mga parak na nirereklamo? Patuloy nga ba nilang matatakasan ng batas? Ano mga naganap matapos silang masukol na alkalde? Tutukan bukas ang iba pang detalye sa masusing investigasyon ng Kilos Pronto sa kasong ito. Ang problema natin is yung war on drugs natin, minsan pinepera ng mga drug enforcement na nasisira tuloy yung intensyon ng presidente. Mga KP, may part 2 ho tayo rito. Ito hong problemang ito, hindi ho namin magawa sa tulong din ho ng mga insider sa loob mismo ng PNP. At kasama ho dyan, pati sa NAPOLCOM. Maraming salamat. Abangan ho yung part 2 ho niyan. Again, wag niyo hong gagamitin to kayong mga nasa mga dilaw. Kasi akala ninyo, kami, sa ngalan ng katotohanan, ilalabas namin doon sa mga abusado. Pero ito yung kaso ng hulidap. Hulidap to. Na ginagamit na sinisiraan yung tukhang. Alright? Pati humihingi ng 20,000 Ben, no? Okay, dito tayo ho. Mahalaga po sa isang bansa ang mapanatili po ang masiglang turismo. Yan po talagang gusto natin dito sa ating pong bayan. Kasabay po kasi niyan ay ang tiyak na pag-angat at pag-unlad po ng ating pong ekonomiya. Kaya naman, ang Department of Tourism dito sa Pilipinas nakatutok po sa pagpapalago ng ating pong mga infrastruktura. Kung paano, panoorin po natin sa report nito. Pagdating sa escapade, dito pa lamang sa bansa, sold ka na. Mag-e-enjoy ka sa iba't ibang outdoor facilities, mapahimpapawid, tubig o lupa. Mabubusog ka sa iba't ibang putahe na dito mo lamang matitikman. At magre-relax ka sa natural na ganda ng Pilipinas. Ilan sa mga infrastrukturang ito nagmula sa pakipagtulungan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Isa sa mga layunin ng TIEZA ang makakuha ng investors para sa tourism development. The Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority takes care of all of the infrastructure for tourism purposes. Another factor that we do is we make sure that we can accredit enterprise zones or economic zones which have tourism-focused purposes in mind. We get a percentage of the travel tax. So the finance or the funding that we get from that, we put it back in different areas to make sure that the facilities that when you visit our areas in the country, you have enough places that kaya mong puntahan. Pinangungunahan din ng TIEZA ang pagtatalaga ng isang lugar bilang Tourism Economic Zone o TEZ tulad ng Rizal Park Complex. Makatutulong ito sa pagbibigay ng sustainable livelihood sa komunidad. A tourist enterprise zone is a place for business. A business that's focused on tourism and the tourists. If you have an economic zone, that's one of your biggest options for work. Why? You know that the growth is there. Isang bayan ng San Vicente sa Palawan sa mga pinagpaplanuhang gawing TEZ. San Vicente, Palawan, the first thing that we would do is to master plan everything. We designate where the commercial zones are, the economic areas are, the resorts, kung saan ang pwedeng kumain, saan ang daan, saan ang parking, saan ang... We future plan. And then we make sure na pag plinano natin to, dapat dito tayo mag-aano ng guidelines natin. We stick to it. Meron din tinatawag na assets ang TIEZA na tulad ng Balikasag Dive Resort at Banawi Hotel. Most of the assets that we have naman, the reason why we want to be the transactional advisors to make sure that these places are taken care of. And if ever it's turned over to the private entities, it's in the right way, meaning the terms of references are correct, the guidelines, and all facets of the area are protected. Positibo man ang pangunahing hamon pa rin para sa TIEZA,
ang pagdami ng mga turista sa bansa. And we have to make sure na yung mga pagpunta ng turista sa Pilipinas, they'd be wanting to come back again and again. And hindi na nasisira ang mga lugar na pupuntahan. Kaya naman, umaasang ahensya sa pondong nanggagaling sa travel tax. Nagkakalagay ito ng 2,700 pesos para first-class passengers at mahigit 1,600 pesos naman para sa economy class passengers. 87% of our income comes from the travel tax. The travel tax that you pay in the airport, 40% of that goes to SHED, 10% goes to the NCCA, and 50% goes to PMA. We want to make sure that the economic zones can sustain the income or the finances that TIESA needs to develop these areas. Inaasahan din nilang matatapos ang obligasyon nating magbayad ng travel tax kinalaunan. The travel tax that we have has been there since the 80s, and we have not changed the price. The price that they paid before is still the same price that we have now. Moving forward, we're trying to find a way to fast track that eventually it does decrease, if not dissolve the need for travel tax. After all, what matters is ensuring a fun, safe, and vibrant tourism industry. Dito naman tayo, mga ka-KP, ano? Mga storya ho natutunta po. Diretso na ho tayo. Ito ho'y laryngitis, sakit sa bato, hypertension, diabetes. Tingnan nyo lang ho, dating OFW ho to, nagpatingin, libre check-up, naalaman niya lang ho, marami siyang karamdaman. Ngayon, sa pamamagitan ho ng internet, King's Herbal, sa Bitag, nakauwi ng Pilipinas noong taong 2015, nagsimulang uminom ng Kings. Alam niyo ho ba, bumaba ho yung blood pressure, sugar, ganun, kasama na ho dyan. Pero ito ho'y hindi gamot, linawin ho natin. Supplement lang to, panoorin. In 2013, doon po ako nag-umpisang nagkaroon ng sakit na diabetes, kidney, hypertension, laryngitis. Sa Doha, Qatar, meron pong libreng check-up po para sa mga manggagawa. Doon po ako ginamot pero hindi po ako nalulunasan. Nung nasa Qatar ako, meron kaming internet. Doon ko po laging pinapanood at nakikita ito pong King's Herbal po. 2015, dito po sa Pilipinas, doon ko na po inumpisahan na uminom ng King Herbal. Maganda ang pakiramdam ko sa paglakad, sa paghinga. Doon po nag-umpisa yung pagbaba ng dugo ko, hypertension ko, nawala po yung sakit ng bewang ko, nawala po yung sakit ng dibdib. Para po bumabalik ako sa 35 years old. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child.
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Naalala ho ninyo noong 17 po na Abril, isinahimpapawid po natin ang panawagan po ni Genold Aguirre hinggil po sa kanya nawawala pong kapatid. 16 anyos po itong si Candy Aguirre na isa pong mentally challenged ay nawala po simula po noong March 21 ng kasalukuyang taon. Matapos po na may palabas po dito sa Kilos Pronto ang panawagan ni Genold, good news! Abay nakita na po si Candy. Ako nga po wala si Genold Aguirre. Nagpapasalamat po sa Kilos Pronto. Nakita na po ang aking kapatid. Naway, lagi po kayong tumulong. Maraming salamat po. Yan naman talaga mission natin, Lex. Yeah, walang anuman. Nasisiyahan din natin pag na-reunite natin yung mga missing person din. Nakita, ano? Ito naman ho, again, pangalawang bulusok ho natin, mga istorya ho na may mga karamdaman. Hindi ho sila mga endorser. Nagpatingin sa doktor. Iisang diagnosis. Nako, the usual. Ito ho yung the disease of the century, diabetes. Again, reminder, hindi ho ito gamot, pero mas maganda. Pag kayo nahihilo, medyo iba ang dating, baka mataas ang blood sugar nyo, panoorin ho ito. Sabi ng doktor, diabetic daw ako. Minsan, naramdaman ko, parang yung pala nakatagilid na ako, hindi ko pa alam kasi ang pagkain ko kaunti lang, may takal. Hindi ko nga alam na bit-bit ko yung timba sa palengke kasi namimili nga kami ng isda, mga baboy, manok, bit-bit ko yan. Hindi ko alam na tagilid na pala ako. Namahapdi ang tiyan ko, parang hindi ako natutunawan, parang nahilo ako, gano'n na matamlay ako. Tapos hindi ako halos gumalaw, magtulog na ako maghapon dyan, humisan. Nakita ko minsan, nanood ako ng TV, nagpapatalastas sila yung King's Herbal nga. Sabi ko, ano kaya kung subukan ko to? Pakiramdam ko okay. Hindi humabi ang tiyan ko, hindi ako nahihilo, hindi na ako, dati na parang natutumban ako, hindi ko pa alam. Malakas na ang katawan ko. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, Rex, marami tayong nagawang ipakita yung mga hubot-hubad na katotohanan kapareho ng kanina pulis, ano? Yun, abangan At niya. saka yung mga, kami pag tinawagan, kumatok ho kami sa inyo para idulog yung isang reklamo, huwag niyo ho kami sasabihin, basta papuntahin niyo rito, kasi makakatikim kayo. O yung iba naman ang ginawa, ako yung nasisihan, Rex, na-reunite yung nakita yung bata. Yung bata. So, ito ho yung saysay na gusto ho namin i-establish ho talaga. Kami ho'y sumbungan at public service. So, may init na issue pinag-uusapan din. Patuloy hong tutukan ang Kilos Pronto. Kaya ho, wag ho kayong magatubili pa rin hong tumungo ho sa aming pong himpilan para magsumbong kung kayo po'y inaapi ng ating pong mga kababayan. Hanggang bukas.
malapit na. Siya na po susunod. Si Parang Ray. Parang Ray. Higit sa sumbungan, investigahan at balitaan dapat kilos pronto!